Ang salitang binitawan ng aking asawa na si Ramon, na kasama ko sa loob ng 25 taon, ay kasing lamig ng yelo na dumagundong sa aming marangyang sala sa Makati. Ang isang katulad mong walang pinaaralan at walang silbi ay nararapat lang na itapon. Sa tabi niya, ang babaeng halos kaedad lang ng aming anak na si Angel ay humahagik-gik sa isang bastos na paraan. Ramon, masyado ka namang prangka, sabi ni Angel habang kunwari inaawa. Hindi naman kasi siya marunong mag-Ingles at wala siyang alam gawin. Kaya kapag pinalayas mo siya, siguradong mamamalimos lang siya sa kalsada. Nakatingin silang dalawa sa akin na parabang isang nakakadiring bagay sa loob ng bahay na buong sikap kong pinangalagaan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi nila alam na sa oras na pinirmahan ko ang divorce papers na iniabot ko, nagsimula na ang countdown sa paguhong kanilang marangyang kinabukasan. Hindi nila inakala na makalipas ang 1 linggo, ang dating asawa ko, habang hawa ang kanyang kabit, ay magwawala at isisigaw ang pangalan ko. Ito na ang dokumento, pakisuri na lang, sabi ko habang nanginginig ang kamay na inilapag ang papel sa mesa. Hindi man lang binasa ni Ramon ang nilalaman at padarak na pinirmahan ito. Ayan, malaya ka na, sabi niya. Simula ngayon, dito na kami titira ni Angel sa mansyon na ito at magsisimula ng bagong buhay. Ikaw naman, bahala ka na sa buhay mo. Humanap kang murang maupahan at mamatay ka sa lungkot. Sumilip si Angel sa mukha ko at matagumpay na nagsabi, ay, nga pala. Papalitan namin lahat ng gamit sa bahay na ito ngang bago, kaya yung maluma mong gamit na baduy ang taste. Ipinatapon ko na sa basurahan. Tahimik kong hinawakan ang aking pasaporte. Ang aking pananahimik ay napakamala ni Ramon na kawalan ng pag-asa kaya lalo pa niya akong ininsulto. Hoy, magsalita ka naman. Sa sobrang shock mo ba ay hindi ka na makapagsalita? Hindi talaga ubra ang isang katulad mong hanggang high school lang na may bahay sa isang katulad kong elite. Dahan-dahan akong tumayo at hinawakan ang hawakan ng aking maleta na naglalaman ng kakaunting gamit. Sige, naiintindihan ko. Paalam na kung ganon. Iyon ang huling salitang binitawan ko sa bahay na iyon. Narinig ko pa ang pang-iinsulto ni Ramon na talo at ang matinis na tawa ni Angel habang papalabas ako. Hindi ako lumingon nang isara ko ang pinto ng bahay. Malakas ang ulan sa labas dahil sa bagyo, ngunit ang puso ko ay kakaibang payapa at determinado higit kailanman. Sa loop ng grabcar patungong Naya, pinatay ko ang aking cellphone. Ang katahimikang magsisimula sa loob ng 1 linggo ay magiging bangungot para sa kanila. Hindi ko mapigilang mapangiti habang iniisip kung gaano sila matatakot. Patungo ako sa International Terminal ng Naya. Ang destinasyon ko ay ang lugar na matagal nang pinapangarap ni Ramon na puntahan, Singapore. Doon niya malalaman ang tunay kong pagkatao, na kabaliktaran ng paniniwala niyang isa akong walang kwentang asawa na hindi marunong mag-Ingles. Dito magsisimula ang mabilis na takbong kwento. Habang binabaybay ngang sasakyan ang Skyway patungong airport, ang malakas na ulan ay humahampas sa bintana, na parang sumasalamin sa aking naging buhay may asawa. Ikinasal kami ni Ramon noong ako'y 22 taong gulang pa lamang. Noon, isa siyang ambisyosong empleyado sa isang mid-size na kumpanya sa Ortigas, at masaya akong suportahan siya. Magiging tanyak ako sa buong mundo, palagi niyang sinasabi. Ikaw ang bahala sa bahay, suportahan mo ako. Iyon ang aming naging hatian sa tungkulin sa loob ng 25 taon. Toto namang umakyat si Ramon sa hagdan ng tagumpay ayon sa kanyang gusto. Ngayon, isa na siyang senior manager sa isang multinational consulting firm sa BGC. Ang kanyang taunang kita ay mahigit 5+15 milyon. At nagpatayo siya ng isang pasadyang bahay sa isang eksklusibong subdivision. Sa paningin ng iba, kami ang ideal na mag-asawa. Ngunit ang katotohanan sa loob ng aming tahanan ay malayo sa nakikita ng iba. Habang umaangat siya sa pwesto, lalong nagiging arogante ang pakikitungo niya sa akin. Kanino bang pera ang bumubuhay sa iyo at nakakaranas kang ganitong karangyaan? Ikaw na pa-relax-relax lang sa bahay at naghihintay ng pera. Ang verbal na pang-abuso ay naging pang-araw-araw na pangyayari.
Ang pinakamasakit sa akin ay ang kanyang pangmamaliit sa aking edukasyon. Nakilala ko siya nung nagtatrabaho ako bilang clerk sa isang maliit na kumpanya dahil sa problema sa pamilya na naging dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Palagi niyang tinatawanan ang aking kakulangan sa formal na edukasyon. Wala ka namang pinag-aralan, di ba? Hindi ka man lang makapag-Ingles ng tuwid. Isa ka lang probinsyanang may bahay. Kahit ikwento ko sa iyo ang trabaho ko, hindi mo rin maintindihan kaya hindi ko na ipapaliwanag. Para sa kanya, isa lamang akong palamuti o katulong na nagpapatingkat sa kanyang sarili. Kalahating taon na ang nakalilipas nang magsimula ang pakikipagrelasyon niya kay Angel, na mas bata sa kanya ng 20 taon. Si Angel ay isang konyo na nagpapanggap na galing sa States at may marangyang pamumuhay. Ang isang elite na katulad ni Ramon ay nangangailangan ng isang edukadong partner na katulad ko, sabi ni Angel habang lantarang kumakapit kay Ramon sa harap ko. Tuluyang nahumaling si Ramon kay Angel at hiningi ang pakikipagiwalay. Wala akong ibibigay na kahit $5 sa iyo. Ang bahay na ito ay magiging pugat namin ni Angel kaya lumayas ka na agad. Hinihingi mong alimony? Sa tingin mo ba may karapatan ang isang palamuning katulad mo? Siguro ay inaasahan niyang magmamakaawa ako at iyak para huwag matuloy ang diborsyo. Ngunit tahimik lang akong tumango. Sige, naiintindihan ko. Pero iwan ko na ang lahat ng kasangkapan dito. Sa sinabi kong iyon, ngumisi siya ng matagumpay. Oo naman, sagabal lang ang mga baduy mong damit at gamit. Itatapon ko lahat yan. Hindi nila alam ang tungkol sa marekot na matagal ko nang itinatago. At hindi rin nila alam na hindi ako isang walang pinag-aralan at walang kwentang babae. Kundi may itinatago. Akong malaking sekreto. Sa loob ng 25 taong. Abang tinisi ko ang kayabangan ni Ramon, tahimik akong naghahanda para sa araw na ito. Akala niya ay nag-online selling lang ako o gumagawa ng kung ano-anong racket sa gabi para makatulong sa gastusin. Wala siyang interes na alamin kung ano ang ginagawa ko sa laptop kapag tulog na siya. Paparating na po tayo sa Naya Terminal 3, anunsyo NE driver, at bumalik ako sa realidad. Ang hawak ko ay isang one-way ticket, isang lumang pasaporte, at ang katibayan ng huling transaksyon sa pagsasara ng aming joint bank account. Tuwang-tuwa si Ramon na magsisimula silang bagong buhay ni Angel sa bahay na iyon. Simula ngayon, araw-araw, ay party. Masarap ang simoy ng hangin kapag wala ang isang losyang na katulad mo, sabi niya habang tumatawa. Nakatatak sa isip ko ang kanyang mukha. Ngunit hindi niya alam na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Hindi niya alam kung kanino talaga nakapangalan ang bahay na tinitirhan nila. At hindi niya alam kung saan talaga nanggagaling ang maari-arian na akala niya ay mula sa sarili niyang sikap. Inilabas ko ang aking smartphone at nagpadala ng huling email sa isang tao. Pakisumulan na ang proseso. Babalik na ako sa lugar kung saan ako nararapat. Agad dumating ang sagot. Noted po, ma'am. Matatapos ang lahat sa loob ng 1 linggo. Handa na akong dumaan sa immigration at lisanin ang Pilipinas. Ang destinasyon ko ay Singapore, ang lugar na pinapangarap ni Ramon na puntahan para sa business trip. Ngunit para sa isang new money na katulad niya. Isa itong lugar na mga tunay na mayayaman na hindi niya kayang abutin habang buhay. Sa sandaling sumakay ako sa eroplano, marahil ay nagbubukas ng champagne sina Ramon at Angel sa bahay na iniwan ko at nagdiriwang. Sa wakas, nawala na rin ang tinik sa lalamunan. Ramon, mula ngayon, I enjoy na natin ang tunay na buhay mayaman. Parang naririnig ko ang kanilang usapan. Ang kanilang kaligayahan ay tatagal lamang ng ilang araw. 1 linggo matapos akong mawala, makakatanggap sila ng isang dokumento. Ito ay isang malupit na notisya na magpapabagsak sa buhay ni Ramon. Bago ko ilagay sa airplane mode ang aking telepono, tinignan ko muli ang madilim na screen. Sa susunod na buksan ko ito, sigurado akong puno ito ng missed calls mula sa desperadong si Ramon.
Lumipat ang eroplano lakpas sa mga ulap, patungo sa kalangitan kung saan sumisikat ang araw. Sa loob ng 25 taon, ngayon ko lang ulit naramdaman ang kalayaan, ngunit dito pa lang talaga magsisimula ang kwento. Magwawala si Ramon at hahanapin ako. Ang direktang dahilan ay hindi lamang pera. Ito ay ang katotohanan na duduro sa kanyang pride na higit sa lahat ay kanyang kinatatakutan. Balikan natin ang mga pangyayari ilang araw bago ito. Nung araw na hiningi niya ang diborsyo, ang sala ay punong kakaibang tensyon. Mukhang nabunutan ng tinik si Ramon at aliwalas ang kanyang mukha. Hoy, hanggang kailan ka upo diyan? Sabi ko maampake ka na. Ang boses ni Ramon ay wala ni katiting na dating pagmamahal. At tinatrato ako na parang basurang kailangang itapon. Sa tabi niya, si Angel ay gumagamit ng aking mamahaling Hermes na tasa para uminom ng taa ng paeleganteng kunwari. Tita, ang ganda ng tasang ito. Pero hindi na bagay sa iyo ngayon. Sabi ni Angel sabay baksa ng tasa sa mesa. Bukas, ako na ang reyna ng bahay na ito. Kaya inilabas ko na sa hardin ang magamit mo. Nilunok ko ang salitang gustong lumabas sa aking bibig at tahimik siyang tinignan. Ano yang tingin na yan? Kung may reklamo ka, sabihin mo. Pang-insulto ni Angel habang nakaduwang sa mukha ko. Ah, nga pala. Hindi ka makapagsalita kasi wala kang pinaaralan, di ba? Inabayan ni Ramon si Angel at ngumisi. Angel, huwag mo namang masyadong apihin. Namuhay lang siya bilang isang simpleng may bahay. Kung wala ako, ni hindi siya marunong maasikasong ang papeles sa gobyerno. Inisip ni Ramon na ang pananahimik ko ay tanda ng pagkatalo. Alam mo ba kung makano pa ang utang sa bahay na ito? Kahit magtrabaho ka ng pang-minimum wage, hindi mo mababayaran yan habang buhay. Nangiinis siyang tumawa habang nakatingin sa akin. Alam ko ang totutungkol sa kita na ipinamamalaki ni Ramon. Nang lumipat siya mula sa isang trading company patungo sa consulting firm, higit sa kalahating kanyang ma-achievement ay galing sa mga dokumentong isinalin ko, sinuri, at mga payo na ibinigay ko sa kanya tuwing gabi. Ngunit inakala niyang sarili niyang galing iyon at tinawag akong walang silbi. Oh, tama ka. Wala akong kayang gawin. Nagpanggap ako bilang isang kaawa-awang biktima ayon sa gusto nila. Habang lalo akong nananahimik, lalong lumalala ang kanilang kayabangan. Buti alam mo. Ikaw na walang pinag-aralan at walang trabaho. Magpasalamat ka na lang sa awa ko na binuhay kita hanggang ngayon. Sinamantala ni Ramon ang katahimikan ko para lalo akong saktan. Iba, si Angel. Galing siya sa States at perfecto ang business English niya. Kailangan kong isang babaeng katulad niya na may dating para maging partner ko sa hinaharap. Tuwang-tuwang sumiksik si Angel sa dibdib ni Ramon. Ramon, love you. Mula ngayon, mag-travel tayo sa buong mundo. Gusto ko munang pumunta sa Singapore na lagi mong sinasabi. Singapore. Sa pagkarinig kong salitang iyon, tumalon ng kaunti ang puso ko. Matagal ng obsesyon ni Ramon ang Singapore dahil sa mga tax haven at investment opportunities dun. Balang araw. Lugar yon ng mga pinagpala. Hindi bagay doon ang makatulad mong nasa laylayan ng lipunan, sabi ni Ramon habang tumatawa si Angel ng malakas. Naalala ko ang isang sobre na nakatago sa aking maleta. Nakasulat dun ang tunay na may-ari ng bank account na ipinagmamalaki ni Ramon kay Angel. Ang nga ari-arian na akala niya ay naipunda niya sa sarili niyang sikap ay galing talaga sa malawa na real estate at negosyo na iniwan ng yumaong ama ko. Sinunod ko ang habilin ng aking ama na itago ang katotohanan ito hanggat matino si Ramon bilang asawa. Para makaroon siya ng piyansa, isinaayos ko sa pamamagitan ng isang asset management company na makatanggap siya ng malaking sweldo sa kanyang account. Ngunit nakalimutan niya ang utang na loob na ito at tinawag akong Linta. Kapag nakaalis ka na sa bahay na ito, papalitan ko agad ang mangga kandado. Huwag ka nang tutuntong dito kahit kailan. Kapag gumawa kang eksena, tatawa akong pulis. Sinabi ito ni Ramon na parang naalala siyang baka magmakaawa ako. Tumayo ako mula sa upuan at yumuko sa harap nila. Maraming salamat sa lahat. Gaya ang gusto niyo, mawawala na ako.
Hindi niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Sumigaw si Angel sa likuran ko habang paalis ako. Tita, kung wala kang matirhan, magtayo ka na lang nanten sa ilalim ng tulay. Ay, hindi ka pala marunong mag-Ingles kaya hindi ka makakapag-abroad. Good luck na lang sa buhay mahirap. Hindi ako lumingon. Hindi ko na naririnig ang kanyang nga pang-iinsulto. Bago ako lumabas ng pinto, tinignan ko ang isang lumang painting na nakasabit sa sala. Ito ay isang espesyal na regalo mula sa aking ama. Iyon na yan. Bagay sa inyo. Bulong ko bago isara ang pinto. Malami ang hangin sa labas ngunit nag-apoy ang dibdib ko. Ang pagkawala ko ay hindi lamang simpleng diborsyo. Nangangahulugan ito na mawawala ang lahat ng mahika na sumusuporta sa kanilang pamumuhay. Sa loob ng taxi patungong airport, isa-isa kong binura ang mga kontak sa aking cellphone. Ramon, Angel, at ang mga kaibigan naming pareho. Isang linggo mula ngayon, kapag nagdurusa na sila sa impyerno, nasa isang lugar ako na hindi nila maabot at nagniningning. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Malinaw akong sumagu. Sa Naya International Terminal po. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa nakalipas na 25 taong. Ang magsisimula ngayon ay hindi paghihiganti. Ito ay isang paklalakbay upang bawin ang aking tunay na pagkatao. Ngunit bilang kabayaran, magbabayad si Ramon ng mahal na presyo. Ang dahilan kung bakit siya tatawag ng mahigit 60 beses sa aking cellphone sa isang gabi ay magsisimula sa sandaling umalis ako sa bahay na iyon. Nagsimula ito sa pagkawala ng isang mahalagang bagay. Habang nag-impake ako, hindi tumigil sina Ramon at Angel sa pang-iinsulto. Para silang mahayop na naglalaway sa isang na-corner na biktima. Hoy, ano yang maduming bek na yan? Huwag kang maglabas ng basura sa bahay ko. Sinipa ni Ramon ang bag sa paanan ko gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Nasa loob nun ang kimono na pamana ng yumaong ina ko na matagal kong pinakaingatan. Ay, alam ko yan. Yan yung lumang damit na barya lang ang halaga sa thrift shop, di ba? Sabi ni Angel habang nakatakip ang ilong at tumatawa. Ramon, bagay sa kanya yan. Magsusuot siyang murang damit at mamumuhay ng murang buhay. Naniniwala si Ramon na ang katahimikan ko ay dahil sa kawalan ng pag-asa kaya hindi ako makasagot. Inayos niya ang kanyang mamahaling kurbata habang nakatingin sa akin ng may pagmamaliit. Alam mo, hindi mo pa rin naintindihan kung gaano kakaswerte. Ang isang katulad mong hanggang high school lang ang tinapos ay nakapaasawa ang isang elite na katulad ko, yan ang pinakamalaking himala sa buhay mo. Nga, dapat nga sa iyo cashier lang sa supermarket eh. Ang masalita ni Angel ay dapat sana'y masakit tulad ng karayom, ngunit para sa akin ngayon, nakakatawa na lang ang maito. Nga siguro. Siguro nga hindi ako karapat-dapat sa iyo, mahina kong sabi, at matagumpay na suminghal si Ramon. Sa wakas natauhan ka rin. Huli na ang lahat. Tandaan mo, bukas, lahat ng bank accounts at titulo ng bahay ay ako na ang magmamahala. Wala kang makukuhang kahit piso. Subukan mong mabuhay mag-isa sa walang kwenta mong buhay. Hindi pa alam ni Ramon na hindi siya ang tunay na may-ari ng mga accounts na iyon. Akala niya ay nagbabudget lang ako kapag nakikita niya ang mga numero sa laptop ko. Ngunit ang pinamamahalaan ko ay data ang asset management na ilang beses ang laki sa kanyang taunang kita. Ang aking ama ay nakapagpundar ng malaking yaman sa real estate investment sa ibang bansa. Nung ipakasal ako nga ama ko kay Ramon, nagbigay siyang isang mahigpit na kondisyon. Kung hindi magiging mayabang si Ramon at mamahalin ka niya habang buhay, mapapasa ka niya ang yamang ito. Ngunit kung mamaliitin ka niya at lolokohin, bawiin mo ang lahat. Magaling ang aking ama sa pakilatis eng tao. Sinunod ko ang kanyang turo at sa loob ng 25 taon. Sinubok ko si Ramon habang pinalalago ang yaman. Ay, oo nga pala Ramon. Hindi marunong ma-Ingles ang tita na to? Paalala ni Angel habang pumipiti ng daliri sa harap ng mukha ko. Kaya pala tayo ang titira sa Singapore na magarbong lugar.
Siya naman ay magpapakain na lang ngalapati sa parka habang tumatanda mag-isa. Tumawa ng malakas si Ramon. Hindi lang Ingles, pati Tagalog niyan mali-mali. Wala kasing vocabulary. Hoy, bibigyan kita ng isang payo. Simula ngayon, praktisin mo na ang pagsabing tulong po. Pero wala namang tutulong sa iyo. Naalala ko ang presentation materials na akala niya ay sarili niyang gawa. Ang perpektong English strategy report na isinumita niya nung na-headhunt siyang multinational company. Ako ang gumawa nun magdamag habang siya ay natutulog at nagsasalita ngang kung ano-ano. Wala man akong formal na degree sa Pilipinas, ngunit dahil sa elite education ng aking ama, bata pa lang ako ay bihasa na ako sa Ingles at ekonomiya. Kailan at paano kaya niya malalaman na ang uta na tinatawanan niyang walang pinag-aralan ang sumusuporta sa kanyang tagumpay? Aalis na ako. Kinuha ko ang aking bag at tahimik na tumayo. Oh, huwag ka nang maupapakita ulit. Engel, ihanda mo na ang champagne. Magdiwang tayo sa makasaysayang araw na ito. Sige, Ramon, buksan natin yung pinakamahal na bote. Nagtungo sila sa kusina habang magkaakbay at binalewala ako. Binuksan ko ang pintong bahay at sinalubong ang malamig na hangin. Narinig ko ang pagbukas ng champagne cork mula sa loop. Pop! Iyon ang hudyat ng kanilang katapusan. Humakbang ako palabas. Ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan nito, at ang credit card na ginagamit niya, lahat na ito, ay nakapangalan sa akin o sa korporasyong pinamamahalaan ko. Sa sandaling maaprubahan ang diborsyo at makumpirmang nakaalis na akong Pilipinas, agad na ititigil ang paggamit nila sa mga ito sa pamamagitan ng legal na aksyon. Nabubuhay si Ramon sa ilusyon na siya ay isang elite. Ngunit wala na siyang lupang tinatapakan. Sumakay ako sa taxi at sinabi sa driver, "Sanaya po. Pakibilisan." Lumiliit ang ilaw ng bahay sa likuran ko. Isang linggo mula ngayon, mawawala ang ilaw na iyon at manginginig sila sa dilim. Hindi pa nila ito naisip ngayon. Sumandal ako ng malalim sa upuan ng taksi at nanatiling tahimik. Nararamdaman ko ang unti-unting pagsasakatuparan ng plano sa aking isipan. Kung gaano kalalim ang pang-iinsulto ni Ramon sa akin, ganon din kalalim ang pinsalang matatanggap niya. Paano wawasakin ng isang babaeng minamaliit bilang walang pinag-aralan ang kanyang imperyo? Nagsimula na ang unang yugto. Puno ang lobbying airport ng mga taong umaalis at nagpapaalam. Mga pamilyang may malalaking maleta at mga makasintahang masayang nag-usap. Sa gitna ng ilusyong iyon, nakaupo ako mag-isa sa isang malamig na bench habang naghihintay ng boarding. Ang hawak ko lang ay isang lumang pasaporte at ilang mahahalagang dokumento. Sa paningin ng iba, mukha akong isang middle-aged na babaeng hiniwalayan, walang matirhan, at walang direksyon sa buhay. Umilaw ang screen ng aking smartphone, tumatawag si Ramon. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. "Hello?" Ang boses ko ay mababa at paos, na ikinagulat ko rin. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang matagumpay at nakakainis na tawa ni Ramon. "Nakahanap ka na bang apartment na mukhang basurahan?" Ang bungat ni Ramon ay pang-iinsulto pa rin. "Uminom kami ngayon ni Angel ng champagne sa sala. Hindi mo ma-imagine kung gaano kaluwag at kaginhawa ang bahay na ito kapag wala ka." Hindi ako sumagot at tinanggap lang ang kanyang masalita. Napagkamalan siguro ni Ramon ang katahimikan ko bilang kalungkutan. Lalong naging malupit ang tono niya. "Alam mo, siguro umiiyak ka ngayon sa gilid ng kalsada. Gusto mong magmakawa na, Ramon? Sorry na. Huwag mo akong iwan." Pero huli na ang lahat. Malaya na ako matapos kong itapon ang pabigat na katulad mo. Narinig ko sa likuran ang boses na nagsasabing, "Ramon, sige pa, insultuhin mo pa. Narinig mo ba?" Sabi rin ni Angel, "Isa kang mansa na hindi nababagay sa bahay na ito. Magpasalamat ka na lang na ang isang katulad mong walang pinaaralan na may bahay ay nakaranas ng karangyaan gamit ang pera ko. Ngayon, mamuhay ka sa hirap habang isinusumpa ang kawalan mong silbi." Kinagat ko ang aking labi at tahimik na hinawakan ang telepono. Ano ba ang karangyaan na sinasabi niya? Tinatawag niyang karangyaan ang pagtitipid ko sa pagkain.
Pagbili ngang mahaling suit para sa kanyang imahe, habang ako ay paulit-ulit na nakukumpuni ngang malumang damit. Ako ang gumagawain mga materyales para sa kanyang trabaho hanggang madaling araw para sa kanyang promosyon, at ako ang bumubuain mga presentation na tinatawag niyang talento niya. Lahat na iyon ay binalewala niya at tinawag akong walang silbi. At ngayon ay mawawalan na ako ng lugar sa lipunan. Ano? Hindi ka makapagsalita? Naos ka na ba sa kawalan ng pag-asa? Bagay lang yan sa iyo. Ay, nga pala. Yung magamit mo, ipinatapong ko na sa mga basurero kanina. Wala akong pakialam kung may sentimental value yon o ano. Ayokong manatili sa bahay na ito ang kahit anong gamit ng isang basurang katulad mo kahit isang segundo. Itinapon niya ang lahat ang kimono ng aking ina at ang mga litrato kasama ang aking ama. Pakiramdam ko ay nanigas ang dugo sa aking katawan. Hindi mo naman kailangang gawin yon, pilit kong sabi, at tumawa ng pang-iinsulto si Ramon. Huwag kang mag-inarte. Wala ka ng halaga sa buhay ko. Wala akong pakialam kung saan ka pulutin. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Huwag ka na ring tatawag. Naintindihan mo? Ito ang huling payong isang elit na katulad ko sa iyo. Alamin mo ang lugar mo at tahimik kang mawala. Maliwanag ba? Pagkasabi nun, ibinaba ni Ramon ang telepono. Tumuno ang tut-tut sa aking tainga. Pakiramdam ko ay nakatingin sa akin ang mga tao sa paligid. Isang middle-aged na babae na nakaupo mag-isa sa bench habang nanginginig na nakatingin sa kanyang cellphone. Ang itsurang iyon ay siguradong katulad ng sinabi ni Ramon, mukhang nasa ilalim ng lupa. Dahan-dahan akong tumayo, ngunit nangingini ang aking mapakaya na pahawa ako sa malapit na poste. Ito ba ang resulta ng 25 taong pagsasakripisyo ko? Sobrang sama? Bulong ko. Ngunit ang masalitang iyon ay hindi galit kay Ramon, kundi sa aking sarili. Bakit hindi ko siya iniwan agad? Bakit ko pinakamalang pagmamahal ang kanyang mga kasinungalingan at kayabangan at pinatawat siya? Narinig ko ang tunog ng pagkakaduro ng aking pride. Nang sandaling iyon, "Ma'am, handa na po ang lahat." Isang boses ng lalaki na hindi pamilyar ngunit napakakalma ang narinig ko mula sa likuran. Gulat akong lumingon at nakita ang isang may edad na Ginoo na nakasuot ng magandang suwet. Napansin niya siguro ang aking panghihinakaya. Magalang ngunit matatak siyang yumuko. "Naikwento na po sa akin ng inyong ama ang lahat. Mula dito, kami na po sa Del Rosario Asset Management ang bahala sa lahat. Huwag na po kayong mag-alala at sumakay na kayo sa eroplano." Ang taong iyon ay si Attorney Lim, isang international lawyer na pinakakatiwalaan ng aking ama noong nabubuhay pa siya. Sinulyapan niya ang pasaporte sa aking kamay at ngumiti. "Padadalhan namin ng notisya si Ginong Ramon sa tamang panahon. Ipaparamdam natin sa kanya na ang kanyang kinatatayuan ay gawa sa buhangin. Gaano man kataas ang tingin niya sa sarili niya ngayon." Nang makita ko ang mukha ni Attorney Lim, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ako ang nakorner. Ang nakorner ay si Ramon na hindi alam na ang kanyang tinatapakan ay gawa sa aking awa. "Kayo na po ang bahala, attorney. Hindi na ako lilingon pa. Masusunod po. Isang linggo mula ngayon, kahit tawagan niya kayo ng ilang beses, huwag niyo pong sasagutin. Huli na ang lahat sa oras na iyon." Inihatid ako ni Attorney Lim sa boarding gate. Pagkatapak ko sa loop ng eroplano, sinalubong akong FA'ng pinakamagandang ngiti. "Welcome back, madam. I enjoy niyo po ang biyahe patungong Singapore." Nang maupo ako sa first class seat, tumulo ang isang luha mula sa aking mata. Hindi ito luhang kalungkutan, kundi luhang kalayaan mula sa 25 taong pagkakagapos. Samantala, sa oras ding iyon, sa mansyon sa Pilipinas, nagpaplano sina Ramon at Angel kung paano gagamitin ang nga assets sa hinaharap habang nagtatawanan sa bahay na wala na ako. Hindi pa nila alam na ang corporate card na nakaling sa bank account ni Ramon ay na-deactivate na at isang linggo mula ngayon, kukumpiskahin ang lahat ng kanyang ari-arian. At ang kanyang ipinagmamalaking titulo bilang elite ay magiging basurang papel dahil sa isang reklamo. Dito magkakaroon ng malaking pagbabago ang kwento.
Isang linggo mula ngayon, kapag hindi na tumitigil sa pagtuno ang cellphone ni Ramon, saka lang niya malalaman ang tunay na pagkatao nga asawang itinapon niya bilang walang silbi. Paglapak ko sa Changi International Airport, sinalubong akong mainit at malinsangang hangin ng tropiko. Ngunit hindi comfortable. Sa halip, pakiramdam ko ay binabati ako nito sa aking bagong buhay. Nilakpasan ko ang mahabang pila sa immigration at dinala ako sa isang espesyal na lane para sa premier check-in. Welcome back po, Miss Del Rosario. Hinihintay na po namin kayo. Isang konsiyerge na lalaki ang yumuko sa akin habang nagsasalita sa perpektong Ingles at magalang na Tagalog. Akala ni Ramon ay isa akong babaeng walang pinag-aralan at hindi marunong mag-Ingles. Ngunit ang kilala niya ay ang maskarang aking ginagampanan. Ang tunay kong pangalan ay Marisol Del Rosario. Ang aking ama ay si Don Augusto Del Rosario, na nakamal ngang yaman sa real estate at finance sa Southeast Asia. Mula nung teenager ako, isinasama na ako ng aking ama sa iba't ibang panig ng mundo para makita ang takbo ng negosyo. Ingles, Mandarin, French ang pagsasalita ngang iba't ibang wika ay kasing natural ngang pahinga para sa akin. Walang pinag-aralan? Totoong hindi ako pumasok sa mga karaniwang universidad sa Pilipinas. Ito ay dahil sa kagustuhan ng aking ama na turuan ako ng pamamalakad, ng negosyo sa pamamagitan ng praktikal na karanasan at pag-aaral sa mga overseas business schools na hindi nabibigay ng partikular na degree ngunit nag-alok na mataas na antas na edukasyon. Handa na po ang sasakyan. Didiretso po ba kayo sa hotel o sa opisina? Tanong ng konsiyerhe. Sa opisina. Kikitain ko si Attorney Lim. Sagot ko habang sumasakay sa itim na luxury car na naghihintay sa labas ng airport. Ang tanawin ng Singapore mula sa bintana ng kotse ay hindi nagbago mula noong 25 taon na ang nakakaraan o baka mas nagniningning pa ngayon. Sinasamba ni Ramon ang lungsod na ito bilang lugar ng mga pinapala. Ngunit hindi niya alam na marami sa mga ultra-luxury condominium sa Singapore na pinapangarap niya ay pag-ari ng holding company ng aking pamilya. Noong ipakasal ako kay Ramon, tutol din ang aking ama. Ang nakikita ko lang sa lalaking yan ay ambisyon at kayabangan. Hindi ikaw ang tinitignan niya, kundi ang anino sa likuran mo. Bata pa ako noon at naniwala ako na ang pilit na panliligaw ni Ramon ay pagmamahal. Kapag sinuportahan ko siya, siguradong magiging mabuting tao siya, sabi ko sa aking ama para kumbinsihin siya. Itinapon ko ang pangalang Del Rosario at piniling mamuhay bilang isang simpleng may bahay. Nakbigay ng isang kondisyon ang aking ama. Sige, pero itago mo ang tunay mong pagkatao. Tignan natin kung hanggang saan siya makakarating sa sarili niyang sikap. At kapag nakuha na niya ang kapangyarihan at katanyagan, tignan mo kung paano kaniya tatratuhin. Mula nun, sa loob ng 25 taon, lihim kong sinuportahan si Ramon. Ang malaking kontrata sa proyekto na pinahirapan siya sa trading company, ako ang kumilos sa likod para makipag-negosasyon sa mga maimpluwensyang tao sa lokalidad para maisara ang deal. Ang perpektong strategic report nung na-headhunt siya ng multinational company, ako ang gumawa nun based sa pinakabagong market data na nakuha ko gamit ang aking overseas network habang siya ay nag-inom. Inisip ni Ramon na lahat ng iyon ay sarili niyang talento at tinrato akong walang kwentang linta. Nakakatawa. Bulong ko sa sarili ko sa loob ng sasakyan. Ang tagumpay na ibinigay ko sa kanya ay naging dahilan ng kanyang pagmamalaki at nakpa-transform sa kanya bilang isang halimaw na nang iinsulto sa akin. Buti ka pa. Natutulog ka lang sa bahay at may praka na. Ano bang alam ang isang tulad mong walang pinag-aralan? Sa tuwing binabato niya sa akin ang masalitang iyon, unti-unting naninigas ang puso ko. At kalahating taon na ang nakakaraan, nang dalhin niya si Angel sa bahay at lantarang mambabae, may tuluyang nasira sa loop ko. Ma'am Marisol, nandito na po tayo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang glass-walled skyscraper sa Central Business District ng Singapore. Pagpasok ko sa aking opisina sa pinakamataas na palapak, naghihintay doon si Attorney Lim. Magandang araw po, Ma'am Marisol. Tapos na po ang lahat ng ayusin sa Pilipinas. Inilapa ni Attorney Lim ang makapal na tumpo ng dokumento sa mesa.
Ang kasalukuyang account ni Ginong Ramon, credit cards, at ang titulong ng bahay lahat po ay naibalik na sa ilalim ng pamamahala nga Del Rosario Asset Management ayon sa kasunduan. Na-approve na ba ang diborsyo? Tanong ko. Opo. Opisyal na pong naaprubahan sa Pilipinas kaninang umaga. Dahil dito, wala na kayong ugnayan bilang mag-asawa. Kasabay nito, nagkaroon siya ang obligasyon na ibalik ang lahat ng pribilehiyong ibinigay sa kanya. Sumandal ako ng malalim sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Sa loob ng isang linggong ito, pinili kong manahimik. Hindi inaasahan ni Ramon na ang cart na nakasanayan niyang gamitin ay biglang hindi gagana at ang susi ng bahay na tinitirhan niya ay biglang hindi na magagamit. Ipinakakalat na rin po ni Ginoong Ramon sa iba ang tungkol sa papapakasal nila ni Miss Angel. Lalo na po yung plano nilang paglipat sa Singapore para mamuhay bilang elite. Marami na pong nakakaalam. Ulat ni Attorney Lim habang nakangiwi. Talaga? Nakaka-excite naman. Malamig akong ngumiti. Akala niya ay kanya ang nganay pundar niya. Pero kapag tinanggal ang pundasyon, ano ang matitira sa kanya? Paano siya mabubuhay sa bansang ito kung hindi siya marunong mag-Ingles at wala siyang tunay na kakayahan? Siguro po ay nagdiriwang sila ngayon ni Miss Angel sa isang mamahaling restaurant. Siguradong susubukan niyang mag-withdraw ng malaking halaga mula sa assets niyo. Pero hinarang niyo na po. Diba? Nakalok na lahat ng transactions kanina lang. Mula ngayon, dadagsa ang mga notisya sa cellphone niya mula sa mga bangko at credit card companies. Tumigil si Attorney Lim sa pagsasalita at tumingin sa akin. Isang linggo mula ngayon. Kapag nalaman niya ang tunay niyong halaga, malalaman niya na walang sinuman sa Pilipinas o sa buong mundo ang tutulong sa kanya. Inilapag ko ang aking smartphone sa mesa. Bago ko ito patayin, inumblok ko ang number ni Ramon. Hindi para sagutin ang tawag niya, kundi para ma-record ang lahat ng ebidensya kung paano siya magiging desperado at kaawa-awa habang nahuhulog sa impyerno. Ramon, tinawa mo akong walang pinag-aralan. Ibabalik ko sa iyo ang salitang yan. Bulong ko sa Ingles habang pinapatay ang ilaw sa opisina. Ang night view ng Singapore ay mas maganda at mas malamig kaysa dati. Ika-6 na kabanata. Nang mabunyag ang aking sekreto, nagsimula na ang countdown sa pagbaliktad nege sitwasyon. Lumaki agad ang problema at nagsimulang masunog ang tinatapakan ni Ramon. Habang tahimik akong umiinom ng iced tea sa skyscraper sa Singapore sa dating bahay namin sa Maynila, nagsisimula ng makaroon lamat ang marangyang buhay ni na Ramon at Angel. Noong gabing iyon, pumunta sila sa isang ultra high-end French restaurant sa BGC para mas lalong maging magarbo ang kanilang selebrasyon sa diborsyo. Umorder si Ramon ng pinakamahal na course sa staff at mayabang na inabot ang kanyang card. Espesyal na araw ngayon. Buksan niyo rin ang pinakamagandang vintage wine. Inabayan ni Ramon si Angel at ngumiti ng matagumpay. Suot ni Angel ang mamahaling brand na bag na kinuha niya nang walang paalam mula sa aking closet. Ramon, ang galing mo talaga. Iba talaga ang dating ng tunay na matagumpay, paglalambing niya. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ang waiter na may tonong humihingi ng paumanhin. Pasensya na po, sir. Hindi po ma-approve ang card na ito. Tinignan ni Ramon ang waiter na para bang hindi makapaniwala. Ano? Impossible yan. Halos walang limit yan eh. Baka sira ang machine niyo? Subukan niyo ulit? Ngunit kahit pangalawa o pangatlong beses, pareho pa rin ang resulta. Kasalukuyan pong naka-temporary stop ang paggamit ng card na ito ayon sa credit card company. Pwede po bang ibang card o cash na lang ang ibayad niyo? Napatingin ang mataw sa restaurant sa kanila. Namula ang mukha ni Ramon sa galit at hiya. Hoy Ramon, anong nangyayari? Nakakahiya naman. Matalim na sabi ni Angel. Nagmadaling ilabas ni Ramon ang iba pa niyang card, pero lahat ay declined. Sa huli, inipon ni Ramon ang cash sa kanyang wallet at pinabayad si Angel ng kulang para makatakas sila sa restaurant.
Hindi ako makapaniwala. Ang jabang-jabang mo tapos mapapayja lang pala tayo sa restaurant. Pagkalabas ng restaurant, nagbago ang ugali ni Angel. Sabi ko naman sa'yo, system error lang yun ng bangko. Bukas mayos na yan. Pasigaw na sabi ni Ramon, pero nangingini ang kanyang matuhod, ngunit hindi dito natapos ang kanilang kamalasan. Pag-uwi nila sa bahay sakay na taxi, may nakasingit na sobre sa pinto. Nakasulat doon ang important. Urgent open na may pulang letra. Inis na binuksan ni Ramon ang sobra tiningnan ang nilalaman. Ano to? Nahulog mula sa kamay ni Ramon ang papel. Ito ay isang notisya mula sa real estate management company na nagutos na lisanin ang bahay. Nakatanggap po kami ng notisya ng pagpapawalang bisa ng lease agreement at management contract mula sa may-ari ng property na Del Rosario Asset Management. Dahil dito, mangyaring ibalik ang property sa orihinal nitong estado at lisanin sa loob ng 1 linggo. Del Rosario? Anong pangalan yan? Ako ang nagpatayo nito. Bahay ko to. Nagwawala si Ramon, pero malamig ang tingin sa kanya ni Angel. Ramon, di ba sabi mo bayat na ang loan ng bahay na ito? Bakit tayo pinapaalis ng management company? Malay ko. Baka nakamali lang. Baka may ginawang kalokohan yung matandang yon. Wala namang kayang gawin yung tita na yon. Wala siyang alam eh. Tumakbo si Ramon sa kanyang kwarto. At nakmadaling buksan ang laptop. Sinubukan niyang tignan ang kanyang bank account. Ngunit sa login screen ay may nakasulat na nakalok po ang account niyo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya sa unang pagkakataon ang kilabot na parang dinidiinan ng yelo ang kanyang likod. Ang kanyang payroll account at personal asset account ay parehong bahagi ng sang trust agreement at ang may kontrol sa kasunduang iyon ay hindi siya kundi ang pangalang Marisol del Rosario. Hindi maari. Anong ginawa niya? Nangingini ang kamay ni Ramon na kinuha ang kanyang smartphone at tinawagan ang number ko. Ngunit kahit ilang beses siyang tumawag, ang naririnig lang niya ay ang mechanical voice na nagsasabing, "The number you are calling is out of coverage area or turned off." Naalala niya ang malamig kong ngiti ng magpaanson. Ako sa Naya. Mari. Hoy Mari. Sagutin mo ang telepono. Nagpalakat-lakat si Ramon sa sala habang kinakausap ang sarili. Hindi siya pinansin ni Angel at nagsimulang maumpaking kanyang gagamit. Alam mo, Ramon, wala akong interes sa lalaking walang pra. Kung hindi maayos ang problemang ito hanggang bukas, aalis na ako. Teka lang Angel, huwag kang magsalitang ganyan. Elita ako. Babalik din agad sa dati ang lahat. Kinabukasan. Lalong nawalan ng pag-asa si Ramon. Papasok na siya sa trabaho nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang boss. Ginoong Santos, kailangan kitang makausap agad. Pumunta ka sa conference room ngayon din. Ang boses ng boss ay formal at malamig na hindi niya pa naririnig nun. Yung report sa overseas investment project na isinumite mo nung nakarang buwan. Sino talaga ang gumawa nun? Kumabot ng malakas ang dibdib ni Ramon. Ano pong sinasabi niyo? Ako po ang napakahirap na gumawa nun. Sinungaling. Tumawag ang partner natin sa abroad. Ang English expression daw na ginamit mo ay katulad ng espesyal na estilo ng pagsulat ng dating sekretarya ng Del Rosario Group. At ang sekretaryang iyon ay ang iyong asawa. O dating asawa na si Ms. Marisol del Rosario. Napaluhod si Ramon sa kinatatayuan niya habang hawak ang telepono. Ninakaw mo lang ba ang kanyang gawa at inangkin mo? Iniimbestigahan ng kumpanya ang lahat ng past achievements mo. Kapat na patunayan, siguan gonggong, matatanggal ka sa trabaho. Umikot ang paningin ni Ramon. Ang asawang minamaliit niya bilang walang pinag-aralan ay siya palang nagpasikat sa kanya bilang elite at isa palang anak ng bilyonaryo. Ang katotohanan iyon ay naging isang napakabigat na realidad na dumagan sa kanya. Umalis na si Angel sa bahay at hindi na nagpaparamdam sa kanya. Sa loob na pakalawa na sala, maisang tinatawagan ni Ramon ang number ko ng parang bale. Mari please, Mari tulungan mo ako. Ako ang may kasalanan. Joke lang yon. Hindi ko alam na ganyan ka pala kagaling. Please,
Kahit isang beses lang. Sagutin mo ang telepono. Ang ringing tone ay walang saysay na tumutunog. Isang beses. 2 beses. 10 beses. Hindi tumitigil ang mga daliri ni Ramon sa pagpindot sa screen. Ang kanyang takot at pagkataranta ay umaabot na sa sugdulan. Ngunit ito ay simula pa lamang ng impyerno. Habang masaya akong nagdi-dinner sa ilalim ng kalangitan ng Singapore. Ang missed calls ni Ramon ay mahigit 30 na. Hindi niya pa naiintindihan ang kabuuan ng kanyang hindi na maayos na pagkakamali. Ang tunay na dahilan kung bakit ako umalis ng Pilipinas ay hindi lamang simpleng diborsyo. Ito ay upang durugin ng Pino ang pekeng buhay na kanyang itinayo. Ang opisina ni Ramon sa Maynila ay balot ng malamig na katahimikan. Dati, tinitinggala siya bilang atseng kumpanya. Ngunit ngayon, ang kanyang desk ay sentrong malamig na tingin at bulungan ng kanyang katrabaho. Paulit-ulit na dinadayal ni Ramon ang number ko, ngunit ang naririnig lang niya ay ang walang katapusang ringing tone. Buisit, bakit hindi niya sinasagot? Saan nagtatago ang babaeng yon? Hindi niya maitago ang kanyang inis at hinampas niya ang desk. Ginong Santos, pwede ba kitang makausap sandali? Ang tumawag sa kanya ay si Mr. Tan, ang HR manager. Sa likuran niya ay may 2 hindi pamilyar na lalaki at babae na nakasuit at seryoso ang muka. Sir, good afternoon po. Kung tungkol po to sa report, iniimbestigahan ko pa po. Pilit nang ngumiti si Ramon, pero nanginginig ang kanyang mukha. Hindi na tungkol diyan. Mas gusto kong kausapin mo ang mataong ito, ipinakilala ni Mr. Tan ang mga abogado mula sa isa sa pinakamalaking law firm sa Pilipinas. Kayo po ba si Ginong Ramon Santos? Kami po ang kinatawan ng Del Rosario Asset Management. Inilapak ng isa sa kanila ang isang dokumento sa harap ni Ramon. Tungkol po ito sa kumpanyang sasakyan at advance payment ng executive compensation na ginagamit niyo hanggang ngayon. Nakumpirma po na may malubhang paglabak sa kontrata. Dahil dito, hinihiling po namin ang agarang pagbabalik ng buong halaga. Nanlaki ang mata ni Ramon. Ano? Paglabak sa kontrata? Ano bang sinasabi niyo? Kabayaran yon sa mga achievements ko. Hindi po. Ang pinakmulan ng pondong iyon ay ang inyong dating asawa na si Ms. Marisol na espesyal na nakbigay ng suporta mula sa assets ng Del Rosario Group para tulungan kayo. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Ramon. Nakapagpanggap kayo bilang elite dahil sa malaking suporta ni Ms. Marisol. Ngunit ngayong naaprubahan na ang diborsyo, wala na kayong karapatang tumanggap ng suportang iyon. Bukod pa rito, ginamit niyo ang kanyang intellectual property nang walang paalam at nagbigay kayo ng maling ulat sa kumpanya. Ito ay isang malinaw na panloloko. Sabay-sabay na tumingin ang mga empleyado sa paligid kay Ramon. Hala, si Ramon pala. Kaya lang na-promote dahil sa galing ng asawa niya. Yung Del Rosario ba? Yung pamilyang bilyonaryo na kilala sa buong mundo. Ang magabulungan ay parang matatalim na kutsilyo na sumusugat sa pride ni Ramon. Huwag nga kayong magpatawa. Walang ganyang kapangyarihan ang babaeng yon. Tumayo si Ramon at sumigaw. Hindi siya marunong mag-Ingles. Isa lang siyang simpleng may bahay. Ako ang bumuhay sa kanya kaya siya nabuhay. Sinong maniniwala na ang isang katulad niyang walang pinag-aralan ang nagmamanipula sa akin? Nang sandaling iyon. Masyado naman kayong maingay, Ginong Santos. Sa pintuan ng conference room, nakatayo ang isang batang lalaki. Siya si Junjun, isang batang empleyado na dating inuutusan ni Ramon bilang walang pinag-aralan na utusan. Tinuro siya ni Ramon at ininsulto. Junjun, ang isang katulad mong mababa ang posisyon ay hindi dapat nandito. Tumawag kayo ng security. Ngunit si Junjun, nang hindi natitinag, ay nagsimulang makipag-usap sa telepono gamit ang matatas na Ingles. Yes po ma'am. Nawawala na po sa sarili ang target. Nakuha na po namin ang lahat ng ebidensya. Ibinaba ni Junjun ang telepono at yumuko ng malalim kay Ramon. Ikinalulungkot ko po, pero hindi lang ako simpleng utusan.
Ako po ay personal assistant ni Ms. Marisol na ipinadala ng Del Rosario Group. Ang inyong mapang-insulto at aroganteng asal ay na-record na lahat sa IC recorder na ito. Natulala si Ramon. Ang empleyadong pinakaminamaliit niya ay espiya palang kanyang asawa. Binijang kayo ni ma'am ang huling pagkakataon. Kung nagpasalamat man lang kayo sa kanya, kahit isang beses noong hiningi niyo ang diborsyo, hindi sana ganito katindi ang ganti niya. Pero ininsulto niyo siya at itinapon niyo ang gamit na may sentimental value sa kanya bilang basura. Ang boses ni Junjun ay parang isang malamig na hatol. Iyon ang naging dahilan kung bakit mawawala sa inyo ang lahat. Nag-vibrate ng malakas ang smartphone ni Ramon sa mesa. Tumatawag si Angel. Sa desperasyon, inilagay niya ito sa speakerphone at sinagot. Angel! Angel, tulungan mo ako! Nakakaproblema ako. Ramon! Di ba sabi ko huwakan ng tatawag? Ang boses ni Angel ay kasing lamig ng yelo. Nabalitaan kong matatanggal ka na sa trabaho. At papaalisin ka na rin sa bahay na yon sa loob ng 1 linggo. Wala akong pakialam sa lalakang walang pera at walang silbi. Paalam. Naputol ang tawag. Sa panghihina, nabitawan ni Ramon ang smartphone at nahulog ito sa sahig. Nabasag ang screen, pero umiilaw pa rin ito para ipahiwatig ang tawag. Hindi to tuto. Nakakamali lang kayo. Napaluhod siya sa sahig ng conference room. Kagabi lang. Isa siyang matagumpay na tao na nasa sentro ng mundo. May magandang mapapangasawa, malaking sweldo, at marangyang buhay. Lahat na iyon ay naging abo sa loop lamang ng isang gabi. Ginoong Santos. Ito na ang notice. Tanggapin niyo na malami na inabot ni Mr. Tan ang dokumento. Hindi na kayang palampasin ng kumpanya ang ganitong iskandalo. Ang mapersonal niyong gamit ay nakalagay na sa kahon. Umalis na kayo sa building na ito ngayon din. Nanginginit na tinanggap ni Ramon ang dokumento. Nakasulat doon ang malamig na katapusan ng kanyang karera. Pagapagang siyang tumayo at naglakad palabas. Narinig niyang may tinatawagan si Junjun sa likuran niya. Yes po, Ma'am Marisol. Tapos na po ang first stage. Literal na wala na siyang dalang kahit ano habang pinalalayas sa labas. Habang naririnig ang usapang iyon, desperadong pinulot ni Ramon ang kanyang smartphone. Gumagana pa. Baka makausap ko pa siya. Mari please. Mari. Parang baliw na pauli-uli na papindot ni Ramon sa number ko. Ang marinig ang ringing tone ang tanging pag-asa na natitira sa kanya ngayon. Ngunit hindi niya alam kung nasaan ako ngayon. Siguro iniisip niya na nasa Singapore ako at nag-enjoy. Pero nakaupo ako ngayon sa balcho ni isang exclusive club kung saan nagtitipon ang nga importanteng tao na nagpapatakbo ngang ekonomiya ng bansang ito, isang lugar na hindi mararating ng isang self-proclaimed elite na katulad niya. Tahimik kong tinitignan ang 45th missed call mula kay Ramon sa screen ng aking smartphone. Kulang pa yan. Bulong ko abang gininom ang champagne. Ngayon pa lang niya talaga mararamdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Ikawalong kabanata. Nagsimula nang bumaliktad ang ikot ng kapalaran, at bumibilis ang pagbagsak ni Ramon, umuulan ng malamig sa Maynila. Ang itsura ni Ramon, na ilang araw lang ang nakalilipas ay nakasuot ng mamahaling suot at naglalakat ng mayabang sa kalsada, ay wala na ngayon. Ang hawak niya lang ay isang basak na smartphone at wallet na may kakaunting barya. Nakatayo siya sa harap ng mansyon na pinapalayasan sa kanya. Ngunit may mataas na bakod na nakapaligid dito, at may nakasabit na malamig na karatula na no trespassing. Buksan niyo to, bahay ko to, nasa loob ang magagamit ko. Sigaw ni Ramon habang nakahawa sa bakod, pero ang sumagot lang sa kanya ay ang walang kwentang tunok ng ulan. Ang mataong dumadaan ay umiwas sa kanya, na para bang isang nakakadiring bagay habang siya ay basang-basa at sumisiga. Ang mapangmatang tingin na ibinibigay niya, nun sa akin at sa kanyang magkatauhan ay siya na ngayon ang tumatanggap. Nanginginig ang kanyang magadaliri na muling idinayal ang number ko. Sa call history, ang pangalan kong Mari ay nakalista ng sunod-sunod na nakakatakot tignan 58 times, 59 times, at ang 60 na ringing tone ay tumunog.
Mari please, sagutin mo na. Kailangan kita. Napaluhod si Ramon sa lupa at bumulong. Wala na siyang matirhan. Walang trabaho. At wala na rin si Angel na nagpaparamdam. Sa kanya na elite siya. Kahit tawagan niya si Angel, nakablok na siya. Ang naririnig lang niya ay ang mechanical voice na nagsasabing, "The number you are calling is not in service." Saka lang niya na-realize na hindi siya ang gusto ni Angel kundi ang pra at katayuan na nasa likuran niya. Napahawa si Ramon sa kanyang ulo at sumukot sa maputi na tubig. Ako ang may kasalanan. Mari, hindi ko nasasabihing wala kang pinaaralan. Ikaw ang pinakamagaling na asistan. Kung nandiyan ka, pwede pa akong maging presidente ulit. Hanggang ngayon, ang tingin pa rin niya sa akin ay kasangkapan para sa kanyang sarili. Pilit pa rin niyang itinatanggi sa kanyang isipan na ang suporta ko sa kanya ay dahil sa awa, at na ako ay isang higanteng hindi niya kayang abutin. Sa sandaling iyon, na-vibrate ng malakas ang smartphone ni Ramon na hindi pa nangyayari dati. Mari? Si Mari ba to? Napatalon siya at tinignan ang screen. Ngunit ang nakasulat ay unknown number. Desperado niyang pinindot ang answer button at inilagay sa tainga. Mari! Mari! Ikaw ba yan? Please bumalik ka na. Ako yung Ginong Santos. Long time no see. Ang narinig niya ay hindi boses ko. Ito ay boses ng presidente ng isang subcontractor na tinawag niyang walang kwentang matanda at pinutulan ng kontrata noon. Bakit kayo tumatawag sa number na to? Nalaman ko po kay Miss Marisol. Nabalitaan kong nahihirapan kayo ngayon. Kaya naisip naming bigyan kayo ng munting regalo. Kinalibutan si Ramon. Regalo? Hindi po. Ito po ay demand letter para sa danyos perwicyos tungkol sa hindi makatarungang kontrata na ipinilit niyo sa amin noon at sa mga nalugi sa amin. Siguro po ay natanggap niyo na ang special summons mula sa korte ngayong araw. Nalaki ang mata ni Ramon. Danyos? Wala akong pambayad niyan. Wala na akong pera. Ay, nakakapagtaka naman. Ipinagmamalaki niyo noon na daan-daang milyon ang ipinapasok niyo sa kumpanya. Narinig niya ang mababang tawa sa kabilang linya. Alam niyo po, Ginong Santos, nagkakamali kayo. Ang lahat ng taong inapakan niyo sa buhay niyo ay nagtitipon-tipon ngayon sa ilalim ng bandila ni Miss Marisol. Hindi kayo ang nagtapon kay Miss Marisol. Sa sandaling binitawan kayo ni Miss Marisol, naputol ang sapot nga gamba na sumusuporta sa inyo. Biglang naputol ang tawag. Nang hihinang inalis ni Ramon ang smartphone sa kanyang tainga. Pakiramdam niya, ay biglang dumilim ang paligid. Gaano karaming kaway ang ginawa niya. At ang katotohanan ang lahat ng kaway na iyon ay pinipigilan ng asawa niyang akala niya ay walang alam gawin. Ang bigat ng katotohanan iyon ay parang tsunami na lalamon sa kanya ngayon. Hindi totoo to. Si Mari ay tahimik at sunod-sunuran sa akin. Hinanap niya sa kanyang alaala si Mari. Ang itsura nitong nakangiti ng mabait. Naglalakad sa likuran niya. At tahimik na tinitiis ang kanyang nga pang-iinsulto. Ngunit sa gilid ng gaalaalang iyon, ngayon lang niya napansin. Naang magamata ni. Mari ay minsan naglalabas nagamatalim at malamig na tingin. Hindi siya nagtitis. Malamig lang siyang nagmamasid. Habang ang biktima ay kusang pumapasok sa bitak ng kapahamakan. Tumayo si Ramon at naglakad ng pagapaga. Ang pupuntahan niya ay hindi ang opisina na dati niyang ipinagmamalaki. Nagsisimula na niyang maintindihan na pareho na siya ngayon ng mataong grasa sa kalsada na walang matirhan. 61 na beses na. Muli niyang dinayal ang number ko. Wala na siyang pride. Ang tanging pag-asa niya, para mabuhay sa mundong ito, ay ang makausap ako. Ngunit ang naghihintay sa dulong ringington na iyon ay ang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Lumipas ang isang linggo, at ang kwento ay lilipat na sa Singapore, na malayo sa Pilipinas. Nagdesisyon si Ramon na gamitin ang natitirang credit limit ng kanyang huling credit card para bumili ng one-way ticket papuntang Singapore.
Kung kakausapin ko siya ng personal at magsosorry, siguradong papatawarin niya ako. Hindi niya alam na ang maling akalang iyon ang magiging pinakamalaki at huling pagkakamali niya. Sa Changi International Airport sa Singapore, lumabas si Ramon sa arrival lobby na sobrang lamig na aircon habang parang patay na naglalakad. Wala na ang dating itsura ng elite, ilang araw lang ang nakalilipas. Ilang araw na siyang hindi naliligo ng maayos. Gusot-gusot ang basang suit, magulo ang buhok, mapula ang mata, at naglalabas ng nakatakot na aura habang tumitingin sa paligid. Mari, nasaan ka? Mari, tinitigan niya ng masama ang map app sa kanyang smartphone. Dati niyang nakita ang address sa Singapore na may nakasulat na Del Rosario sa lumang notebook ni Mari na nasa bahay. Sumakay siya ng taxi at ginamit ang natitira niyang cash para pumunta sa address na iyon. Ang pinuntahan niya ay isa sa mga pinakamataas na office building sa Singapore. Dito ba yon? Nandito ba ang babaeng yon? Tumingala si Ramon sa building na sobrang taas kaya sumakit ang leeg niya. Ang pasukan ay gawa sa mabibigat na bato at may mga armadong security guard na matatalim ang tingin. Sumugod siya sa reception at sumiga. Ilalabas ni Jo si Marisol del Rosario. Asawa ni Jaco, si Ramon Santos. Bilisan ni Jo. Tinignan ni receptionist si Ramon na parang kahinay na lang tao at tahimik na sumagot. Sir, wala pong empleyado dito na Marisol del Rosario ang pangalan. Sinungaling. Del Rosario building to? Diba? Magwawala na sana si Ramon nang may marinig siyang kalmadong boses mula sa likuran. Ginoong Santos, maingay pa rin kayo hanggang ngayon. Paglingon niya, nakatayo doon si Attorney Lim na nakita niya sa Pilipinas. Sa tabi niya ay may mga pulis na Singapore na naka-uniforme. Attorney Lim, nasaan si Mari? Itinatago niyo siya. Diba? Hindi namin siya itinatago. Nasa gitna siya nga. Importanteng meeting ngayon. Itinuro ni Attorney Lim ang pinakamataas na palapag ng building. Ngayon ang huling araw ng Asia Economic Forum. Kasalukuyan siyang nagbibigay keynote speech sa harap ng mga ministro at investors mula sa iba't ibang bansa. Hindi makapaniwala si Ramon sa narinig niya. Keynote speech? Yung babaeng yon? Yung walang pinaaralan na may bahay na hindi marunong mag-Ingles? Tumingin si Attorney Lim kay Ramon ng may halong awa. Ganyan pa rin ba ang sinasabi niyo? Ginoong Santos? Kung pinakinggan niyo lang sana siya kahit isang beses, malalaman niyo sana ang kanyang matatas na Ingles at galing sa negosyo. Siya ang kasalukuyang chairman ng Del Rosario Group, ibig sabihin. Siya ang may-ari ng building na ito at boss ng dating employer niyo. Nang hina ang tuhod ni Ramon. Chairman, sa sandaling iyon, ipinalabas sa malaking monitor sa lobby ang video. Nakatayo doon ang isang babae sa gitna ng spotlight. Tuwid ang tayo, matatalino ang mga mata sa likod ng nagsalamin, at may pambihirang karisma habang nagsasalita tungkol sa kinabukasan ng pandaigdigang ekonomiya gamit ang perpektong Ingles si Mari. Hindi makapaniwala si Ramon na ang babaeng nasa monitor ay ang kanyang dating asawa. Nung tinatawanan niya ito sa bahay at sinabing, "Hoy, mag-Ingles ka nga." Ang dahilan kung bakit tahimik lang itong nakangiti ay hindi dahil hindi ito marunong mag-Ingles, kundi dahil hindi nito naramdaman ang pangangailangan na bumaba sa napakababang antas ng Ingles ni Ramon. Mga Gino at binibini, ang kinabukasan ng yaman ay wala sa pag-ari kundi nasa tiwala. Malakas na nagsalita si Mari sa monitor. At kapag nasira ang tiwala, guguho ang lahat. Ang kanyang nga salita ay parang patalim na direktang nakatutok kay Ramon ngayon. Napalakpakan ng malakas ang matao sa venue. Kabilang sa kanila ang mabilyonaryo at royalty na hindi kayang abutin ni Ramon habang buhay. Hindi to totoo. Hindi totoo. Napaluhod si Ramon sa harap ng monitor. Ang babaeng tinatawag niyang walang pinag-aralan ay isa pala sa mga piniling tao na nasa tuktok ng mundo. Ginoong Santos, ito ang katotohanan. Malamig na sinabi ni Attorney Lim, sinabi ni Ms. Marisol na ang pagsasama niyo ay isang panahon ng pag-aral.
Isang fieldwork para obserbahan ng malapitan kung paano bumabagsak ang isang arogante at mangmang na tao. Pride ni Ramon. Durok na wala nang natira kahit katiting na alikabok. Akala niya ay kontrolado niya si Mari sa loob ng 25 taon. Pero ang totoo, siya ang pinaglalaruan ni Mari sa palat nito. Alam niya rin mula sa umpisa ang pakikipagrelasyon niyo kay Mese. Angel. Sunod-sunod na ibinunya ni Attorney Lim ang mga nakakagulat na katotohanan. Ang secret account na ginagamit niyo at ang pondo para sa condominium na binili niyo para kay Mes. Angel, lahat niyon ay sadyang pinalampas ni Mrs. Marisol. Bakit? Bakit? Hinihintay niya na kayo mismo ang lumampas sa limitasyon. Hiningi niyo ang diborsyo? Ininsulto niyo siya. At itinapon ang magamit na may sentimental value sa kanya. Dapat alam niyo na sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang awa niya sa inyo. Sa wakas ay naintindihan ni Ramon kung gaano katangang desisyon ang ginawa niya. Napakamalan niyang katulong ang isang makapangyarihang Diyos. At binato niya itong basura. Bumukas ang automatic door ng lobby at lumabas ang isang grupo na pinaliligiran ng malalakas na bodyguard. Sa gitna nila ay si Mari nakakatapos lang magsalita. Nang makita ni Mari si Ramon, dahan-dahan siyang huminto. Mari, patawarin mo ako. Gumapang si Ramon sa lupa para lumapit sa paanan ni Mari. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganyan ka pala kagaling. Tinignan ni Mari ang maruming damit ni Ramon nang may malamig na tingin. Ang nasam nga mata niya ay hindi galit kundi kawalan ng pakialam na parang tumitingin sa bato sa kalsada. Ginoong Santos, may itatama lang ako. Ang boses ni Mari ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Hindi mo hindi alam ang tunay kong pagkatao. Kundi hindi mo ako kailanman tinignan bilang isang tao. Iyon lang yon. Pagkasabi nun, nilakpasan ni Mari si Ramon na parang wala lang. Teka lang. Mari, pakinggan mo ako. Sisigaw sana si Ramon. Pero agad siyang pinigilan ng mga bodyguard. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Asawa niya ako. Dating asawa. Ibinagsak ni Attorney Lim ang huling sulat sa tabi ng muka ni Ramon. Ito ang totoong huling mensahe mula kay Miss Marisol. Eto, sa mga susunod na araw ng buhay niyo, harapin niyo ang walang kwentang sarili niyo at pagsisihan niyo yan ng dahan-dahan. Hindi lumingon si Mari kahit isang beses at sumakay sa naghihintay na limousine. Ang sigaw ni Ramon ay tuluyang naharang ng soundproof na pinto ng luxury car. Ang mahigit 60 na tawa na ginawa niya sa loob ng isang linggo, lahat ng iyon ay countdown lamang sa kanyang sariling pagbagsak. Ika-10 kabanata. Nang mabunya ang katotohanan sa liwanag ng araw, nagsisimula pa lang ang impyerno ni Ramon. Ang pulang ilaw nga sasakyan ng pulis sa Singapore ay nakakatakot na tumatama sa basang aspalto pagkatapos ng ulan. Si Ramon, na kinalatkat palabas ng mga security guard ng building, ay nakadapa sa pasukan ng lobby at tulalang nakatingin sa papalayong taillight ng limousine. Impossible yon. Si Marion, ang lumalabas sa bibig ni Ramon ay masalitang tumatanggi sa realidad. Wala siyang kayang gawin kung wala ako. Fake yung video na yon. CGI o ano? O. Niloloko nila ako. Nanginginig ang kanyang kamay na muling hinawakan ang smartphone. Basak-basak ang screen at may tumutusok na bubok sa kanyang madaliri kaya dumudugo ito. Ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit na iyon ngayon. Parang balih niyang itinipe ang pangalang Marisol del Rosario sa search engine. Pagkatapos ay sunod-sunod na lumabas sa screen ang naisura ng kanyang asawa na hindi niya kilala. Del Rosario Group Chairman Marisol, nahalal bilang chairperson ng ASEAN Economic Conference. Ang babaeng leader na tinitinggalang mundo, nakdonat ng 55 bilyon sa charity. Marisol, ang misteryosong real estate magnate. Ang malitrato doon ay puro mararangal, punong kumpiyansa, at magagandang babae. Ito ang babaeng tinatawanan niya sa bahay na hindi ka ba marunong mag-Ingles? Hindi totoo to. Hindi totoo. Hindi totoo.
Sumigaw si Ramon nang napakalakas na umalingaw-ngaw sa gabing lungsod. Binuhay ko siya. Pinakain ko siya gamit ang pera ko. Tapos siya pala ang boss ko. Bilyonaryo sa buong mundo? Huwag kayong magpatawa. Lahat ng ito ay pinahirapan ko. Ang mataong dumadaan ay tumitingin sa kanya ng may malamig na tingin o takot. Sa sandaling iyon, nakatanggap siyang email sa kanyang smartphone. Galing ito sa management company ngang bahay sa Pilipinas na ipinagmamalaki niyang tinitirhan niya gamit ang kanyang pera. Ginong Santos, itinapon na po namin ang lahat ng naiwan sa loop ng property bilang illegal dumping. Kasabay nga agarang pagkanselangang lease agreement, ipinadala na po namin ang bill para sa penalty at restoration costs na nakakahalagang kabuwang 15 milyon. Pakisuri na lang po. Ano? 15 milyon? Ano bang sinasabi niyo? Bahay ko yon? Parang bali na tumawag si Ramon sa management company. Hello? Ako to? Si Ramon. Ako ang nagbabayad ng loan sa bahay na yon. Ginong Santos po ba ito? Ang boses ng kausap niya sa kabilang linya ay nakakagulat na malamig. Gayang sinabi ko noon, ang bahay na iyon ay corporate property ng Del Rosario. Pinatira lang kayo doon bilang bahagi ng charity work sa ilalim ng employee benefits ni Miss Marisol sa halagang 4,000 lang kada buwan. Isa-isang nabubo sa utak ni Ramon ang mga piraso ng puzzle sa pinakamasamang paraan. Employee benefits? Charity work? Opo. Ayon sa utos ni Miss Marisol, para hindi masaktan ang ego niyo, gumawa kami ng gapekeng dokumento sa loob ng 25 taon para isipin niyo na kayo ang nagbabayad ng loan. Ano? Lahat ng yon ay laro lang ni Marie. Para sa kanya, ang pagprotekta sa walang kwenta niyong pride ay isang maliit na libangan lamang sa kanyang boring na buhay. Pagkasabi nun ng kausap, ibinaba nito ang telepono ng walang emosyon na parang nagtatapon ng basura. Tulalang nakatingin si Ramon sa screen ng kanyang smartphone. Naniniwala siya na siya ay isang elite. Ang marangyang 25 taon, nakasakay sa mamahaling kotse, nakasuot ng brand items, at naninigaw ng mga tauhan. Lahat ng iyon ay pangyayari lamang sa loob ngang isang kahon na ginawa ngang higanteng si Marie. Nalaman niya na ang asawang minamaliit niya bilang walang pinag-aralan ay siya palang amo na nagpaparoleplay sa kanya bilang elite. Ano ang naging buhay ko? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ramon. Ngunit hindi ito luha ngang pahingi ngang tawad kay Marie. Ito ay luhang ang kawalan ng pag-asa dahil ang kanyang trono ay ilusyon lang pala mula sa umpisa. Naglakad siya ng pagapaga at nagpagalagala sa lungsod ng Singapore. Hindi siya marunong ng wika. Walang pera. Walang matirhan. Ang tanging dala niya ay ang call history sa kanyang dating asawa na binalewalang mahigit 60 beses. O nga pala, hindi pa tapos. Baka may awa pa siya. Gusto pa rin niyang umasa sa posibilidad na may natitira pang awa si Marie. Ngunit sa harap niya ay muling lumitaw ang isang hindi inaasahang tao. Ramon, anong ginagawa mo diyan? Ang tumawag sa kanya ay si Angel. Ngunit iba na ang itsura nito kumpara sa babaeng naglalambing sa bahay sa Pilipinas. Nakasuot siya ng pinakabagong luxury brand at eleganteng lumabas ng shop kasama ang ilang lalaking nakaitim. Angel! Angel, tulungan mo ako, naloko ako. Parang nakakita ng tagapagligtas si Ramon at tumakbo palapit kay Angel. Ngunit agad siyang hinarang ng lalaking nakaitim at itinulak sa lupa. Angel, ako to. Si Ramon. Kalimutan na natin yung babaeng yon. Magsimula tayo ulit. Tinignan ni Angel si Ramon na nakadapa sa lupa na parang isang maruming bagay. Ramon, nakakahiya ka. Hindi mo pa rin ba alam? Ang lumabas sa bibig ni Angel ay malamig na boses na hindi pa niya naririnig noon. Hindi alam ang alin? Sino sa tingin mo ang nagpakilala sa akin sa Del Rosario chairman? Ah, kay Miss Marisol para sa iyo. Nanlaki ang mata ni Ramon. Ano? Isa ako sa mga sekretarya ni Miss Marisol. Marisol. Ipinadala ako bilang lason para subukan kung magiging mayabang ka at lolokohin mo siya balang araw. Ngumisi si Angel ng nakakaloko. Ang singsing at kondominium na niregalo mo sa akin.
Lahat yon ay idinaan ko sa expense ng kumpanya ni Miss Marisol. Hindi mo man lang kayang buhayin ang kabit mo gamit ang sarili mong pera. Mula umpisa hanggang huli, isa ka lang payaso na pinagsasayaw sa palat niya. May tuluyang nasira sa loop ni Ramon. Kahit ang kabit niya na akala niya ay mahal, siya ay isa palang bahagi ng bitak ng pakasira na inihanda ng kanyang asawa. Napahawak si Ramon sa ulo at kinamot ang aspalto. Kalituhan, galit, takot, at higit sa lahat, malalim na kawalan ng pag-asa ang lumalamon sa kanya na parang baha. Paalam na, Ginong Ramon Santos. Tapos na ang oras ng pangarap ng isang taong hindi alam ang kanyang lugar. Pakasabi nun ni Angel, eleganteng sumakay siya sa kotse. Mag-isang naiwan si Ramon sa malamig na hangin ng gabi sa ibang bansa habang nararamdaman sa buong katawan ang bigat ng kanyang kasalanan. Ngunit ang pinakamalaking katotohanan ay nasa unahan pa. Kahit ang basehan ng pang-iinsulto niya, kay Maribilang walang pinag-aralan ay nakapatong pala sa isang malaking kasinungalingan. Sa isang kanto sa Singapore, ang makukulay na neon lights ay parang mapangil sa paningin ni Ramon ngayon. Kahit si Angel ay niloko siya. Habang nakadapa siya sa lupa, may isang anino na lumalapit sa kanya. Si Attorney Lim na naman. Hawak ni Attorney Lim ang isang luma pero makapal na leather file. Ginoong Santos, mukhang hindi pa kayo makabili ng tiket pauwi ng Pilipinas. Ang boses ni Attorney Lim ay mas malamig pa sa basang hangin ng gabi. Tumahimik ka. Gusto kong makausap si Mari. Papuntahin mo siya dito. Asawa ko siya. 25 taon ko siyang sinuportahan. Sinuportahan niya kayo. Gamit ang malalim at malupit na debosyon na hindi niyo maimagine. Dahan-dahang binuksan ni Attorney Lim ang file sa harap ni Ramon. Palagi niyo siyang iniinsulto noon na walang pinaaralan, di ba? Ginamit niyo ang kanyang kompleks sa edukasyon para kontrolin siya. Pero masasabi niyo pa kaya yan pagkatapos niyong makita ang rekord na to? Nangingini ang kamay ni Ramon na kinuha ang file. Nakasulat doon ang mapangalan ng masikat na universidad sa ibang bansa, Wharton, London School of Economics, INSEAD. Sa lahat ng special awards at honorary doctorate degrees, nakaukit ang panggalang Marisol del Rosario. Ano to? Nagkakamali lang kayo. Hirap na siya sa pagbabudgete. Natapos niya ang high school sa Pilipinas sa edad ng 14 sa pamamagitan ng acceleration at nakuha niya ang master's degree sa economics sa isa sa mga pinakamagandang universidad sa mundo sa edad na 18. Ang diploma nga, second-rate university na ipinagmamalaki niyo ay walang halaga sa kanya kundi pang tissue lang. Namuti ang paningin ni Ramon. Walang pinaaralan ang asawang minamaliit niya ay isa palang tunay na henyo na kabilang sa top 1% grams ang katauhan. Bakit? Kung ganon, bakit niya ako pinakasalan? Bakit siya nagsinungaling sa akin na wala siyang pinag-aralan? Hindi siya nagsinungaling. Tahimik na umiling si Attorney Lim. Kayo ang nagdesisyon. Dahil mas may pinag-aralan kayo, walang kwenta siya. Nakibagay lang siya sa level niyo para hindi masira ang arogante niyong ilusyon. Inilipat ni Attorney Lim ang pahina at ipinakita ang mas malupit na katotohanan. At ito ang pinakamatindi. Ginong Santos, alam niyo ba kung saan galing ang pondo ng Del Rosario Scholarship na natanggap niyo noong kolehiyo? Pinagpawisan ng malamig ang likod ni Ramon. Hindi maari. Opo. Ang nakpondo sa pag-aral niyo para maging elite ay ang ama ni Miss Marisol at ang charity fund na pinamamahalaan mismo ni Miss Marisol. Nag-aral kayo gamit ang perang ibinigay niya, pumasok kayo sa kumpanyang inihanda niya, at na-promote kayo gamit ang talino niya. Mula umpisa hanggang huli, nabuhay kayo sa limos ni Miss Marisol. Isa lang kayong linta. Ibinato ni Ramon ang file sa lupa. Akala niya henyo siya. Akala niya masipag siya. Pero lahat ng iyon ay pet food lang pala na tinatawag na awang ang babaeng minamaliit niya. Umaasa siya na balang araw ay magiging tunay na lalaki kayo. Na mamahalin niyo siya ng totu kahit hindi niya sabihin ang tunay niyong pagkatao.
Pero nalunod kayo sa kapangyarihang nakuha niyo at tinapakan niyo ang utang na loob sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang bawin ang lahat nega ibinigay niya sa inyo ng may interes. Kinamot ni Ramon ang aspalto hanggang sa matanggal ang kanyang makuko. Mahigit 60 na tawag. Iyon ay pakiusap para iligtas siya sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Ngunit ngayon ay naintindihan na niya. Kahit sumagot pa ako sa tawag na iyon, walang salita sa mundong ito ang makakapagligtas sa kanya. Kinalaban niya ang Diyos at itinangging Diyos na iyon ang kanyang pag-iral. Mari, mari, mari! Sumigaw si Ramon hanggang sa mamaos siya. Ngunit ang kanyang boses ay nawawala lang sa kalangitan ngang Singapore pagkatapos ng ulan. Muling umilaw ang screen ngang kanyang smartphone. Sa pagkakataong ito, hindi si Mari ang tumatawag. Galing ito sa mga magulang ni Ramon na naiwan sa Pilipinas. Ramon, anong nangyayari? Nakatanggap kami ng notisya na irermata na ang bahay na tinitirhan namin. Nakasangla daw ito sa utang mo. Ano to? Ang boses ng kanyang ina ay parang hiyaw sa kabilang linya. Tumawa si Ramon sa sobrang kawalan ng pag-asa. Ah, ganon ba? Pati pala ang bahay na yon ay nakapangalan sa kanya. Nalaman ni Ramon na pati ang kanyang mga magulang ay nabubuhay dahil sa awang kanyang asawa. Dahil sa kanyang sariling kapritso at pambababay, winasa niya ang kapayapaan kanyang buong angkan. Ginong Santos, ito na ang lahat ng notisya mula sa akin. Pinulot ni Atty. Lim ang file na nahulo at sumakay sa kotse. Teka lang, Atty. Lim, pakisabi kay Mari. Tanga ako. Hihingi ako ng tawad hanggang mamatay ako. Kaya please, ang nga magulang ko lang, iligtas mo sila. Ganito ang sinabi ni Ms. Marisol. Binuksan ni Atty. Lim ang bintana ng kotse ng kaunti. Nakalimutan na niya ang nga lumang gamit na itinapon niya sa basurahan. Umugong ang makina ng kotse at umalis si Atty. Lim. Nag-isa si Ramon na nakayuko sa ilalim ng poste ng ilaw. 1 linggo pa lang ang nakalilipas, akala niya ay siya ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Noong gabing nagbukas silang champagne sa mansyon kasama ang kanyang kabit, ngayon, pakiramdam niya ay kahit ang sintas ng sapatos na suot niya ay hindi sa kanya. Ang pinakamalaking katotohanan ay hindi para iligtas siya. Ito ay isang matinding lason para itatak sa kanyang kaluluwa magpakailanman kung gaano siya walang halaga. Papunta na ang kwento sa sugdulan ng pagbaliktad. Ano ang huling tanawin na makikitang lalaking nawalan ng lahat? Ang malamig na night view ng Singapore ay unti-unting kumukuha ng init ng katawan ni Ramon? Halos hindi na niya alam kung sino siya. Oo nga pala. Hindi pa tapos. Meron pa akong report. Nangingini ang kamay ni Ramon na sinubukang buksan ang cloud storage sa kanyang smartphone. Nandun dapat ang top secret project materials para sa next generation energy business na ipinagmamalaki niyang kanyang obra maestra. Kung mayroon ako nito, may bebenta ko ito sa ibang kumpanya at makakabangon ako. Kahit si Mari, kapag nakita niya to, mapipilitan siyang kilalanin ang galing ko. Umasa siya sa huling pagkakataon at inilagay ang password. Ang gunit ang lumabas sa screen ay ang malupit na salitang access denied. At sa ilalim nito ay may system notification. Ang data na ito ay na-freeze del Rosario Legal Department based sa Intellectual Property Protection. Ano? Ako ang gumawa ng materyales na yan. Bakit nila? Sumigaw si Ramon, ngunit agad dumating ang sagot. Isang news flash ang lumabas sa malaking monitor ng building. Nakita dun si Mari na nag-anunsyo ng partnership sa isang global energy company. Ang hawa ni Mari ay ang tunay at kumpletong bersyon nga bagong proyekto na ilang beses na mas advanced kaysa sa materyales na akala ni Ramon ay sa kanya. Ang proyektong ito ay 10 taon ko nang binala. May kumpiyansang nagsalita si Mari sa monitor. Salamat sa isang walang kwentang kolaborator na nag-akalang sa kanya ang draft ko at ipinagkalat ito kung saan-saan naging mas epektibo ang aming promosyon. Nagtawanan ang matao sa venue. Naintindihan agad ni Ramon na siya ang walang kwentang collaborator na iyon. Ang data na akala niya ay ninakaw niya mula sa laptop ni Mari noong gabi iyon ay isang file na punong depekto na sadyang inihanda ni Mari para makita niya. Hanggang kailan mo ba ako gagawing tanga?
Parang baliw na binato ni Ramon ng puti ang monitor. Ngunit ang kanyang galit ay walang nararating. Sa sandaling iyon, may mga lalaking lumitaw sa likuran ni Ramon. Sa pagkakataong ito, hindi sila security guard kundi mga investigador ng commercial crime sa Singapore Police. Kayo po ba si Ginong Ramon Santos? Base sa request ng Philippine National Police, iniimbitahan namin kayo para sa kasong estafa, qualified theft, at paglabag sa intellectual property rights. Nilagyan ng malamig na posas ang mga braso ni Ramon. Estafa? Theft? Anong sinasabi niyo? Wala akong ginawa. Ang pondo na ninakaw niyo sa kumpanya at ang sweldong natanggap niyo dahil sa pekeng credentials, lahat ng iyon ay formal na inireklamo ng Del Rosario Group. Tambak ang ebidensya na nakuha mula sa bahay na tinirhan niyo hanggang noong 1 linggo. Hindi makapagsalita si Ramon sa sinabi ng investigador. Ang pera ng kumpanya na ginamit niya para sa luho nila ni Angel, lahat ng iyon ay pinalampas ni Mari at inirecord. Teka lang, kakausapin ko si Mari. Problema to ng mag-asawa. Mag-asawa? Naaprubahan na ang divorce. Kriminal na lang kayo ngayon. Habang isinasakay si Ramon sa police car, nakita niya ang isang tao sa huling pagkakataon. Si Junjun, ang dating tauhan na minamaliit niya bilang walang pinaaralan. Tumingin si Junjun kay Ramon sa bintana ng police car at tahimik ngunit malupit na ngumiti. Ginong Santos. Natatandaan niyo ba ang palagi niyong sinasabi? Inulit ni Junjun ang pang-insulto ni Ramon gamit ang parehong tono. Ang isang katulad mong walang pinag-aralan at walang silbi ay nararapat lang na itapon. Namula si Ramon sa sobrang hiya. Sabi nga pala ni Miss Marisol, ang masalitang ibinato niyo sa kanya ay masumpa na babalik lahat sa inyo. Pagkasabi nun ni Junjun, ipinakita niya ang kanyang smartphone kay Ramon, may nakasulat na text message doon. Ito ang tunay na huling notisya mula kay Mari. Ginong Santos, sa tuwing naririnig ko ang ringing tone ng mahigit 60 na tawag niyo, nararamdaman ko ang kasiyahan na unti-unti kayong lumalapit sa impyerno. Paalam. Huwag mo nang tatawagin ulit ang pangalan ko. Mari. Mari. Sumara ang pinto ng police car. At ang sigaw ni Ramon ay naharang ng gabi sa lungsod. Ang titulong elite na ipinagmamalaki niya. Ang bata at magandang asawa na akala niya ay nakuha niya. At ang mahika na tinatawag na Mari na sumusuporta sa kanya, lahat ng ito ay tuluyang naglaho dahil sa kanyang sariling kayabangan. Napakalupit ng rurok ng pagbaliktad. Ang babaeng minamaliit niya bilang walang kwenta ay may kapangyarihang bumuo ang kanyang buhay mula sa pundasyon at wasakin ito pabalik sa wala sa isang iglap. Habang papalayo ang police car, naisip ni Ramon ang tahimik na hapunan nila noon. Bakit niya binalewala at tinapakan ang init ngang taa na ibinigay ni Mari noong nga panahong iyon? Ngunit ang pagsisisi ay laging huli kaysa sa kawalan ga pag-asa. Ang natitira sa kanya ay ang habambuhay na pagbabayad ng utang sa likod ng malamig na rehas at ang walang katapusang oras ng paulit-ulit na pagsisisi sa kanyang katangahan. Ang kwento ay papunta na sa ika-14 na kabanata. Ano ang pinakanakakaginhawang desisyon na ginawa ni Mari sa huli? Sa interrogation room ng Singapore Police na napapaligiran ng kulay abong pada, nakaupo si Ramon sa monoblock chair ng walang lakas. Ang dating tikas ay wala na ni katiting, at para na siyang isang lalaking nawalan ng kaluluwa. Isang babae ang tahimik na pumasok sa harap niya. Si Mari. Nakasuot siya ng pinakamagandang silk suit, at naglalabas ng ganda at aura na parang nagniningning. Nang makita ni Ramon ang itsura niya, muntik na siyang mahulog sa upuan, at sumupsop sa mesa habang sumisiga. Mari! Pumunta ka. Tulungan mo ako. Misunderstanding lang ang lahat ng to. Tahimik na umupo si Mari sa upuan sa tapat niya na parang hindi naririnig ang boses ni Ramon. Sa tabi niya ay si Attorney Lim at isang hindi inaasahang tao. Si Angel, ang dating kabit at dapat sanay ideal na mapapangasawa ni Ramon. Nakasuot ngayon si Angel ng uniforme bilang sekretarya ng Del Rosario Group, hindi bilang Angel na kilala niya. Ramon, nakakahiya ka.
Tumahimik ka nga. Ang malamig na sabi ni Angel. Ay nagpatigil kay Ramon. Angel, bakit ka nandiyan? Diba titira tayo sa mansyon? Ang bahay na yon ay malaking bita lang na inihanda ni Chairman ni Miss Marisol para mahuli ang pesteng katulad mo. Inilapa ni Angel ang makapal na materyales sa mesa. Yung mga brand items na akala mo binili mo para sa akin. Lahat yon ay nakacharge bilang PR samples ng kumpanya namin. Yung condominium na akala mo ay akin. Isa yon sa safe house ng kumpanya namin. Napahawak si Ramon sa ulo at umungol. Lahat. Lahat ng to ay kagagawan niyo. Dito na unang nagsalita si Marie. Ang boses niya ay malinaw na parang kampana pero mas matalim pa sa kahit anong patalim na tumuso sa dibdib ni Ramon. Ginoong Ramon Santos. Gusto mo bang malaman kung ano ang huling awon na may bibigay ko sa iyo? Awa? Tutulungan mo ako? Yurong mo ang kaso? Diba? Umiling ng kaunti si Marie. Hindi. Ang tamang pahuhukom sa ilalim ng batas sa lahat ng kasalanang ginawa mo estafa, qualified theft, at marriage fraud ng walang halong awa. Iyon ang pinakamalaking awa na magagawa ko. Nagabot siya ng proposal para sa settlement sa harap ni Ramon. Ang kabuwang halaga na vinaldas mo mula sa assets ko sa loob ng 25 taon. At ang danyo sa patuloy mong panginsulto sa akin. Ang kabuuan ay 150 milyon. 150 milyon. Hindi ko kayang bayaran yan. Hindi mo talaga kayang bayaran. Kaya kukumpiskahin namin sa pamamagitan ng legal na paraan ang bahay ng mamagulang mo sa Pilipinas at ang bahagi ng pensyon na natatanggap nila ngayon. Namutla si Ramon at nanginig. Ang mamagulang ko lang. Ang mamagulang ko lang. Parang awa mo na. Wala silang alam. Ako lang ang may gawa ng lahat. Ganon ba? Ang kabayaran sa aroganteng asal mo ay ang pakuhang responsibilidad ng mga taong inaakala mong pinakamahalaga sa iyo. Ganon yon. Tumayo si Marie ng tuwid. Natatandaan mo ba ang sinabi mo sa akin? Tinignan niya ng diretso sa mata si Ramon at sinabi ang bawat salita ng may diin. Ang isang katulad mong walang pinaaralan at walang silbi ay nararapa lang na itapon. Ikaw ngayon ang nababagay sa mga salitang yan. Hindi makapagsalita si Ramon at tulala na lang na nakatingin kay Marie. Kahit may pinag-aralan ka o katayuan. Kung ang alam mo lang gawin ay tapakan ang puso ng ibang tao, isa kang tunay na walang kwenta. Nasa tabi kita sa loob nga 25 taon pero kahit isang beses hindi mo sinubukang matutunan ang pinakamahalagang edukasyon na tinatawag na tiwala. Ang mga salita ni Marie ay nagpawgong sa malamig na hangin ng interrogation room. Binitawan ni Angel ang huling bira kay Ramon. Ramon, di ba lagi mong ipinagmamalaki noon? Magiging tanyag ako sa buong mundo. Nakatotuna, di ba? Ngayon, nakatuon ang pansingam nga organisasyon ng pulisya sa buong mundo sa kalokohan mo. Sa isang banda, buti na lang naging sikat ka na magmamarka sa kasaysayan. Dahil sa pang-iinsulto ni Angel, tuluyan nang nahulog si Ramon sa upuan at idinikit ang nusa sa sahig habang umiyak at sumisigaw. Marie, patawarin mo ako. Ako ang may kasalanan. Magsimula tayo ulit. Magteulit tayo na tayong dalawa lang gaya ng dati. Gagawin ko lahat. Kahit maging alipin mo ako. Kaya huwag mo akong itapon. Habang umaaling-awngaw ang kaawa-awang sigaw ni Ramon, naglakad si Marie patungo sa pintong interrogation room nang hindi lumilingon kahit isang beses. Ang likuran niya ay nasa napakataas na lugar na hindi na maabot ng kahit katiting na pagsisising ng isang lalaki. Ginong Santos. May isa pa pala akong nakalimutang sabihin. Nakahawa sa pinto si Marie habang nakatagilit na nagsalita. Yung mahigit 60 na tawag mo. Sa tuwing naririnig ko ang ringing tone, pakiramdam ko ay nadadagdagan ng 1 taon ang sentensya mo at napakagaan ng pakiramdam ko. Iyon ang tunay na huling salita ni Marie sa kanya. Pakasara ng pinto, tanging ang sigaw ni Ramon ang naiwan sa interrogation room. Nalaman niya na ang kanyang pride ay dinuro. Niya mismo hanggang sa mawala.
Ang pambababae at pagpapakasal ulit na inihanda niya para maging masaya ay bahagi pala ng paglilinis ng basura na ginawa ng higanteng si Marie. Samantala, pagkalabas ng police station, tumingala si Marie sa maliwalas na langit ng Singapore at huminga ng malalim. Tapos na, Attorney Lim. Opo, Ma'am Marisol. Lahat ay ayon sa plano. Ngumiti ng mahinahon si Attorney Lim sa tabi niya. Mula ngayon, hindi niyo na kailangang itago ang pangalan niyo. Ay, enjoy niyo po nang lubusan ang buhay bilang tunay na Marisol del Rosario. Wala na ni katiting na aninong nakaraan sa mamata ni Marie. Sumakay siya sa nakahandang limousine at mabilis na nagtungo sa susunod na entablado negosyo. Ang pagbagsak ng isang tangang lalaki ay isa lamang maikling kabanata sa kanyang nagniningning na kwento. Sa isang puting teras na nakaharap sa dagat ng Singapore, ninanamnam ko ang banayat na hangin ng dagat. Ang hawak ko ay isang lumang sulat at isang tasang herbal tea. Kalahating taon na ang nakalilipas mula nang umalis akong Pilipinas. Ang maaraw na punong ilusyon, pagtataksil, at galit ay parang pangyayari nasa malayong nakaraan. Ma'am, dumating na po ang final report mula sa Pilipinas. Magalang na inabot ng butler na si Junjun ang tablet. Dati siyang napanggap na tauhan ni Ramon, pero ngayon ay isa na siyang mahalagang miyembrong team na sumusuporta sa buhay ko. Nakasulat sa screen ng tablet ang resulta ng paglilitis sa Pilipinas. Ramon Santos, inatulan ng 7 taong pagkakulong. Iniutos din ang pagbabalik ng ninakaw na pondo at pagbabayad ng malaking danyos. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Bilibid. Ang lalaking dating nagpapakilalang elite at nakasuot ng mamahaling suit ay nakasuot na ngayon ng walang kabuhay-buhay na kulay kahel na uniforme at humaharap sa malamig na pader araw-araw. Ang parusa na pinakakinatatakutan niya ang maging isang taong walang halaga. Ito ay siguradong mas nagpapahirap sa kanya kaysa sa kahit anong sentensya. Tungkol sa kanyang nga magulang, nagpakita akong kaunting awa. Kinuha ko ang kanilang bahay. Ngunit pinayagan ko silang tumira ng libre sa isang maliit na pasilidad para sa mga matatanda na pag-aringang Del Rosario Group. Siguro iyon lang ang dapat ipagpasalamat ni Ramon sa akin. Ano na kaya ang nangyari kay Angel? Nagsimula na po siyang bagong buhay sa Malaysia. Nagtatrabaho po siya ng maigi bilang isang simpleng clerk sa local branch ng Del Rosario Group. Tumango ako ng kaunti. Ang kaligayahang nakuha sa pagtapak sa iba ay hindi nagtatagal. Siguro natutunan na rin niya ang leksyon na iyon. Isinara ko ang tablet at tumingin sa asul na dagat sa harap ko. Sa loob na 12 taon, naniwala ako, sumuporta, at naglingkod kay Ramon. Nang malaman kong pagkaang pagmamahal na iyon, gumuho ang mundo ko. Ngunit sa gitna ng guho, ang nahanap ko ay ang kaginhawaan ng pagtayo sa sarili kong mapaan nang hindi umaasa sa iba. Ma'am Marisol, oras na po para sa board meeting. Dahan-dahan akong tumayo sa boses ni Junjun. Kasalukuyan kong pinamamahalaan ang Del Rosario Group habang nagtatatag din ngang support fund para sa mga kababayhang nangangailangan sa buong mundo para maging independent sila. Ang dating pagtawa sa akin ni Ramon na walang pinaaralan ay isa ng karangalan para sa akin ngayon. Kahit walang pinag-aralan o titulo, ang tao ay pwedeng matuto, magbago, at magniningning kahit kailan. Gusto kong patunayan iyon sa buong buhay ko mula ngayon. Alam mo, Junjun, naisip ko bigla at tinignan ang mukha niya. Noong araw na pinatay ko ang cellphone ko sa airport. Sa totoo lang, natakot akong kaunti. Kung gaano kalungkot na itapon ang lahat na 25 taon. Ngumiti si Junjun ng may kabaitan. Wala po kayong itinapon, ma'am. Ibinaba niyo lang ang hindi kinakailangang pabigat at bumalik kayo sa tunay niyong sarili. Ang sarili niyo ngayon ay mas malaya at mas maganda kaysa kanino man. Uminit ang dibdib ko sa sinabi niya. Ang salitang tulad mong losyang na ibinato ni Ramon sa akin noon. Tinatanong ko ang sarili ko sa salamin. Ang sarili ko ngayon ang pinakabuhay sa buong buhay ko. Ang pagtanda ay hindi panghihina.
Ito ay prosesong paglalim at pagpapalago ngang mas malaking pagmamahal. Bumalik ako sa salamula sa teras at kinuha ang isang litrato. Ito ang nag-iisang litrato namin ni Ramon na nakangiti noong bagong kasal kami. Walang pag-aalinlangan kong inilagay ang litrato sa shredder. Kalungkutan, at kahit pasasalamat ginawa kong pinong papel ang lahat at tuluyan kong binitawan ang nakaraan. Ang mayroon ako ngayon ay ang kinabukasan na dapat protektahan at magkakasama na sumusuporta sa akin. Magandang kumakalat ang sunset sa lungsod ng Singapore. Sa lungsod na ito na pinangarap ni Ramon at hindi niya narating. Patuloy akong mabubuhay bilang isang babae at negosyante ng may dignidad. Ang nakakabalif na tawag na mahigit 60 beses sa loob ng isang linggo ay hindi naabot sa tainga ko. Ang naririnig ko lang ay ang tunog ng banayad na alon na patungo sa kinabukasan. Tara na. May bagong trabahong naghihintay. Naglakad ako patungo sa opisina ng may matatag na hakbang. Ang ikalawang kabanatang buhay ko ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng maaliwalas na langit, patuloy kong isusulat ang sarili kong kwento ng may lakas, kahit gaano kataas na pader ang humarang, hinding-hindi ko nawawalain ang sarili ko.